So guys, what's up guys? So subukan nating gawin itong power window ng kotse. Hindi gumagana. Try natin gawin. Okay, so babaklasin muna natin to kasi possible madumi or yung motor lang ang problema. So try natin kung makukuha sa linis. Ito yung mga kailangan nating tools para baklasin itong window. Let's go. So ito yung mga tinatanggal na tornilyo dito para matanggal natin yung pinaka cover, tsaka para makita natin yung motor ng power window. Nandiyan yung tornilyo niyan, meron din dito, may tornilyo din dyan, may tornilyo din dito sa baba. Yan yung mga tatanggalin nating tornilyo. Tapos mga nakaklip lang naman yun sa gilid. Dito yan, nakaklip lang yun dyan. Kapag natanggal natin yung mga tornilyo ay okay na yan. Alright guys, natanggal na natin lahat ng mga tornilyo. So ingatan nyo lang yung mga tornilyo na to. Okay guys, so natanggal ko na lahat ng mga tornilyo. Tapos ito, okay na rin siya, natanggal ko na yung pinaka cover. Tatanggalin lang natin yung mga cable and wiring, yung mga cables and wiring para fully matanggal natin yung cover. Yan, tanggalin natin to, tsaka yung mga wiring dito. So ang gawin nyo dito guys, para hindi nyo malimutan kung paano ikabit yung mga wiring, pwede nyo siyang picturean. Ganun ginagawa ko, pipicturean ko para alam ko yung itsura ulit pag binalik. Yan, pinicturean ko na. And then tatanggalin lang natin to, yung cover. Tapos makikita na natin dyan yung motor ng power window. Yan, baklas na yung plastic cover. Tapos ito na lang yung tornilyo na tatanggalin natin. 1, 2, 3, 4. Kasi nandun sa loob yung motor. Tara, let's go. Okay guys, so natanggal na natin yung motor ng power window. Try natin, medyo madumi siya. Tatanggalin natin yung grasa, tapos papalitan natin ng bago. Linisin lang natin, tapos try ulit natin kung makukuha sa linis yun yung motor. Let's go, let's go. Yan, natanggal ko na yung motor. Tapos yan, nilinis natin, tapos tinanggalan natin ng grasa. Mukhang luma na kasi yung grasa, so papalitan natin ng bagong grasa. So possible yun din yung problema kapag hindi na maganda yung grasa. Tapos may isa pa ako nakitang problema. Hirap lang ipakita dito sa... Wait lang. Tapos may nakita ko dito. Possible ito rin yung problema. Kita pa sa camera. Yan, kapag kumo-close na to, ito kasi yung nagpupush at humihila ng window. So may nakita ako dito, parang sumasabit siya. Yan o, parinig ko na lang. Yan o, parang hindi dumidiretso yung... Siguro napipigilan to, hindi kinakaya ng motor. Yan, hindi ko makita. Sumasabit kasi siya eh. Hindi ko mapakita sa camera ng ayos. Basta dito, sa part na dito, medyo sumasabit siya. So kailangan pang i-push na magaling para lumusot tong pinaka bakal dito. Na dapat luwag lang siya. So tatry kong i-adjust ng konti para hindi siya bumabangga. Na-adjust ko na siya. Medyo bumabangga pa ng konti. Konting-konti na lang. Adjust pa natin. Yun guys oh. Guys oh. Yan oh. Smooth na siya. Hindi na bumabangga dun sa bakal. So sumabit man siya, kaunting-kaunti na lang, pero makukuha na yan kapag nilagyan ng grasa. Yan o. Compare na versus dun sa kanina, bumabangga siya. So smooth na to.
Kabit na ulit natin, lagyan ng bagong grasa, tapos subukan na natin. And ito nga pala guys, diba nakikita nyo itong pinaka sa motor niya, makikita nyo itong bakal na to, dapat kinis na kinis to eh. Yan, dapat kinis na kinis. So pag may nakikita kayo yung parang pag ginanito nyo ng kuko nyo, tapos parang may sumasabit yung kuko nyo, pwede nyo gamitan ng yung pinakamanipis na liha para maging smooth yung pag-ikot. So nakakatulong din yun para maganda yung ikot ng motor. So far konti lang yung gas-gas, pero napakinis ko na siya. Ginamitan ko nitong liha. Yan, paikutan nyo lang na ganito. Dapat yung ano lang yung manipis na liha lang. Ang gaganyanin nyo lang hanggang sa kuminis na siya. Ito, nakakain ko na. Kanina medyo may mga gas-gas siya, pero ngayon kinis na. Okay, ito na guys. Yan, nalinis na natin. Naibalik na yung motor, tapos nilagyan ng bagong grasa. Subukan natin guys, sana okay. Okay guys, no? Okay na. Naikabit na natin. Moment of truth na. Tingnan natin kung gagana siya. Balik natin yung wire nung pinakamotor. Yan, tapos isususi ko lang doon. I-on ko. Tapos guys, isang tip nga pala, no? Bago nyo i-fix lahat or bago nyo takloban bago nyo lagyan ng cover, make sure na gagana na agad siya, kasi sayang yung pag tinakloban nyo agad lahat, pag hindi gumana, so magbabaklasan naman kayo. So ang gagawin nyo, huwag nyo munang i-fix mabuti yung mga tornilyo para kung may problema man, hindi pa siya okay, mas madali yung maalis or alam yun, makatipid kayo sa oras. So i-on ko lang yung susi. Tingnan natin. Okay, moment of truth. Tingnan natin. Sana gumana. Uy! Yung guys. Okay, sige. Gumagana na ulit. Successful guys, successful. Yun ang sagad. Okay. Alright, so yun, gumagana na guys. Linis lang. Nilinis lang, buti naman nakuha lang sa linis ng motor. Tsaka pagpapalit ng grasa ako. Buti hindi nasira yung motor, no? Kasi kung nasira yung motor, gastusin na naman. Alright, babalik ko na. Gumagana na siya. Kaya pag ganyan sure ball na kayo na gumagana na yung motor, nakakailang balik, paganahin nyo siya or try nyo ng ilang beses para sure na, alam nyo yun, hindi sasablay. So far okay naman. Okay, balik na natin. Balik na ulit natin yung mga wirings tsaka yung cover ng pinto. Let's go, goods. Alright, ibabalik ko na guys. Isang pitik lang yan, balik ulit sa dati yan. Yun, ayos na guys. Tingnan ulit natin. Yun, no? Let's go. Ayos na ulit. Alright. Yan. Woo! Yun, no? Pinawisan ako dun ng ng konti pero goods, you know. Testing ulit natin. Worth it naman. So yun guys, kung meron kayong meron kayo sa bahay na mga sira-sira at meron naman kayong tools, try nyo muna. Try muna natin. You know. So it takes time pero okay naman. Gumana. Pero kung hindi napagana, didalhin natin sa mga professional talaga. Pero at least napagana natin. Alright, hanggang dito lang guys. Salamat sa panonood sa video ito. Kung nagustuhan niyo yung video na to, like and share nyo. Let's go. Thank you so much.